first timers, what's up sa inyo? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Ngayong araw, ito na yon. Ito na inaantay ninyo. At inaantay ko na ayusin at set up na yung gagamitin ko na helmet gamit ang action cam. Kakabit na natin. Meron tayong chin mount na nahirapan ako hanapin, pero ngayon meron na. Gagamitin natin yung luma ko na Yi action cam. Diba nasira to tulad ng sinabi ko sa inyo, pero ngayon since video na naman ang gagamitin na sa kanya, pwede to. Hindi ko muna gagamitin yung bago kong Hero 7 kasi ang paggagamitan ko sa Hero 7 is yung actual vlogging natin, pagkababa natin ng motor. Tapos sa kalye, ito ang gagamitin natin. Ang Yi-Lite, sa mga nagtatanong nga pala, Yi-Lite, ito daw yung tinatawag na GoPro Killer. Medyo na patunayan yan sa akin ng Yi kasi matagal ko siyang ginamit to. Talagang sobrang ganda ng video quality, pati yung stabilizer niya, stabilization niya, laban. Siguro mga 8 vlogs ko pa atras, puro yun yung ginagamit ko. Hindi na ako gumagamit ng 750 ko kasi sobrang bigat. So ngayon, napakadali lang nito. Gusto ko lang ipakita sa inyo, o samahan nyo lang ako habang ini-install ko to sa helmet ko at dito sa motor, mga ikakabit natin. So, nakabili ako nung kabitan ng cellphone kasi wala pa naman akong lapel. Magre-record tayo through cellphone pa rin. Dito ko ikakabit yan sa harap ng motor, pero mamaya papakita ko sa inyo kung habang kinakabit. Siyempre, ito pa rin naman yung helmet ko, pero sana mapalitan ko na pag may pera na ako. So ito na yung nabili natin na chin mount. Nabili ko dun sa 9th Avenue. Medyo mahirap siya hanapin, pero yung brand nito ay GRX Motonetics. Meron pala screw to. Ito yung laman. May kasamang sticker. Siyempre may mga motorista tayo nanonood dito na gumagamit na ng ganito. Tapos ang kasama niya ay ito na nagle-letter V na pang dikit dito sa helmet natin. And ito yung pang kabitan mismo ng GoPro. Screw at tali. Siguro para sa sa action cam, para if ever man matanggal, malalaglag lang siya. Hindi siya mawawala or malalaglag sa kalsada. Siguro ang una kong ikabit ay itong action cam. Tatanggalin ko lang to. Matagal-tagal ko rin ginamit itong action cam na to. Marami akong vlogs na nagawa dito. Sayang. Bumigay agad yung audio. Yun lang yung downside sa sa mga gawang China na mga action cam. Mabibigay niya yung gusto mo sa simula. Pero sa huli, yun na, magloloko na siya. Feeling ko ganito to. So siguro, ikakabit ko muna to dito. Tapos, next natin ikakabit ay itong letter V na double-sided tape siya eh. So adhesive to. Pili ko matibay naman to. Ito ang ikakabit natin dito sa helmet ko. Nagsasnap kasi pag bilog yung kapag bilog yung harap ng uso ng helmet nyo, na-adjust to. Kasi may nakita ko kasing isang letter C lang na ganun. So para lang yun sa mga medyo rounded na helmet, lalo ng mga closed helmet lang na hindi naangat to. Ito matutulis, bagay na bagay, may kakabit nyo. So ayan, ikakabit ko muna. Diba kung nakagitna to ganyan, yung video natin, hindi siya gigitna. So dapat nakagitna siya talaga ng ganyan. Para yung video natin, nasa gitna. Kasi pag isasakto ko ng ganyan yan, medyo nakapaling yan. Gagawa ko ng paraan. Wait lang. So ayan na, okay na. Ang gagawin na lang natin, ikakabit na lang ito natin dito sa harap. Ngayon ang problema natin, dapat maging ganito to. Gupit na. Ito bingi, no? So tayo na lang yung mag-adjust
Oh, paano ba to? Mukhang negative ah. Try ko yun. Medyo tabingi siya. Medyo tabingi. Pero, ewan ko. Silit lang ah. Subukan ko lang. Or, pwede naman na siguro. Kasi, kapag kapag sinakto ko naman na nakagitna, mawawala naman sa alignment kasi letter B nga siya, di ba? Sige na, pwede na. Game na. Dikit na natin to. Adhesive tape. Matibay ito eh. So, tanggal-tanggal na tayo. Nangihinayang talaga ako dito sa Yikon na to eh. Pero sana naman bumalik sa dati yung audio niya. Bumalik kasi sobrang sulit naman yan eh. Ngayon, ikakabit natin ito na dito sa helmet natin. Sukat nila na maayos para sure yung pagkakabit, walang tanggalan. Yan! Solid ah. Ayan. Bale, ito na siya. Ganyan na. Tignan niyo. Yan na. Ito na yung magiging itsura ng helmet natin pag bumabiyahe tayo. So gusto ko lang yung subukan kung ano yung itsura niya, ng view niya kapag ito, ganyan. Ganyan. So parang paglilingon ako, ganito na mangyayari pag nagmumotor ako, kung saan ako lilingon. Yan. Makikita niyo na kung saan nililingon ko, kung may tinuturo man ako, kung saan man, at least yung point of view ko, kumbaga, parang kayo yung nagdadrive mismo ng motor. Ayos. So, nakabit na natin ng maayos to. Siguro, saka ko na siya ihigpitan. Wala, kailangan pa talaga, ano pala to? Idikit ng maayos. Ayan, pwede pa pala. So, yan, solid na. Wala nang tanggalan yan. Saka na lang natin i-adjust kapag nasa motor na tayo. Pero at least, di ba, pag nasa helmet pala ako, masisilip ko pa rin dito sa screen kung ano yung, kung sakto ba siya, kung hindi ba siya nakatingala or nakayupo talaga siya. Gusto ko kasi kahit pa paano, habang nagmumotor, nakikita ko pa rin yung manibela ng dito. Ganyan. Parang ganyan. Nakikita ko pa rin yung manibela na dinadrive ko para mas maganda sa paningin, di ba? So okay, set aside muna natin yan. Mamaya na yan. Solid. Ang next natin gagawin ay ito. Itong kabitan ng cellphone na ikakabit ko dito sa harap. Dito sa harap na to. Para at least, kung naliligaw-ligaw man ako, pwede ako mag-Waze para at least nakokontrol ko siya kasi dito ko i-record yung boses natin. Kasi ang gagamitin ko lang na pag-record muna is yung earphone, naka-headset muna ako. Nasubukan ko na kanina, pero maganda naman yung recording niya, tahimik. Hindi ko lang alam kung anong ang tunog niya pag umaandar yung motor. Pero filtered naman sarado naman, walang hangin pumapasok. Sure ako doon na okay na siya. So, ito, ikakabit ko muna. Basta-basta mababasag yan. Saka nahigpitan, so para stable yung natin. Yung cellphone. So yan. Ganyan siya. Dito ako pipindot kapag magre-record ako ng audio ko. So, ayan na. Okay na. Okay. Since na ikabit na natin yung cellphone, dito muna ako kukuha ng pang audio ko. Bumili ako ng Bavin, umurain lang. Pero sinubukan ko na yung
quality ng recording ng audio niya. Ayos. Yun ang ikakabit natin dun sa cellphone. Papunta dito sa helmet na to. Parang ganito. Itong earphones na to, dito ko siya ikakabit. Yan. Diyan siya. Di ba pagkakabit ko dito, itong wire na to, ipapasok ko siya dito sa loob ng helmet. May butas naman dito eh. Ayan o. So ang gagawin ko is, isa-scotch tape ko o i-masking tape ko itong mic niya mismo doon sa loob nung helmet. Yung helmet dito sa akin, ito, pag sinuot ko to, malaki yung space, medyo may agwat yung mic sa bibig ko. Hindi ko siya isasentro sa bibig ko, hindi dito yung mic. Dito ko banda ilalagay para at least hindi direct yung audio natin sa microphone. Ang gagawin ko, isi-set up ko to. Isusuot ko to na may mic, tapos uupo ako dito sa motor. Titignan natin kung ano yung angulo natin, kung ano yung makikita natin tuwing nag-vlog tayo. Okay? Ito na yun mismo, yung POV nung motovlogging natin. Pag pinanood nyo ako sa next upload ko. Excited na ako. Wait lang, isusuot ko lang. Yan. Yan. Okay na. Na-connect ko na yung earphones dito sa loob ng helmet. Yung ano ko. Ano ba yun? Okay. Yung earphones from phone, naipasok ko na siya dito sa loob ng helmet. Naka-tape na yan. Okay? Naka-tape yan dito sa tagiliran. Hindi dito sa mismong gitna. Sasabog yan. Sigurado yan. Ngayon, subukan natin isuot to at tignan natin yung POV kung ano yung makikita natin. Okay? Okay, wait lang. On natin yung cellphone. Maganda yung hawak sa cellphone kasi hindi siya umuuga-uga. Masarap siya pindutin. Oh, nice. Galing-galing. Recorder. Mamaya na yung update niyan. Ready. I-on ko na yung action cam natin. Yan. Okay. I-roll ko. Rolling. Naka-on na. Okay. This is it. Excited na ako. Yan. Hindi ko siya na-view. Hindi ko siya makita. Kung paano ba. Yun ang problema. Men! Okay, ito na yung view natin. Hindi ko siya masilip. Hindi siya... Men! Nay! Nay! Paabot nga ako na yun ng salamin, Nay. Yung maliit lang ng salamin. DIY tayo. Pero sa mga orso to, malamang nakikita nyo na yan, hindi ko lang siya makita eh. Pero yung palo dito ng audio ko sa cellphone, yung nakikita nyo dyan, malinis. It means maayos yung audio na pumapasok sa recording natin sa cellphone. Wait lang. Kailangan kong masilip yung ano na to, yung camera na to. Ayan. Kailangan kong masilip eh. Ay, ang hirap. Well, sige. Hindi ko alam kung ang hirap ng tansyahin. Hindi ko alam pero siguro try ko ganyan. Ganyan muna. Try ko muna ganito. Okay? So far, ayan, ito yung magiging view natin pag nagmotor tayo. Pag tumingala ako, titingala. Yan. Pag lumingon ako ng ganun, lilingon at lilingon yan. Yung kung ano yung nakikita nyo. So far,
Yan, dyan tayo mag-control. Dyan tayo magpo-pause ng recording natin sa audio. Dapat full charge lagi yan. So ano sa tingin nyo? Comment kayo, okay ba yung ganyang view? O mataas? Sa inyo ako magdidepende mga first timers. Kailan ko bang itaas or kailan ko ibaba konti? Para ang importante, mahabol ko itong makita to. Or at least kalahati man lang nito nakikita. Kasi hindi, inahirapan talaga akong silipin to. Magdidepende lang ako nito pag on, pag tumunog to. Comment kayo kung ito yung standard position ko pag nagmumotor. Okay? Kailan ko bang iyuko? Ganyan. Kailan ko bang iyuko to? Itong action cam? Or itaas? Comment kayo. Okay? So, ayan. Feeling ko, all set na tayo. Ano, okay ba mga first timers? Ano, okay ba? Okay ba yung setup natin? Okay na? All set na tayo para sa motovlogging natin. Game na kayo? Game na ako. Promise, magagawa natin ng maayos to. Tuwala ako sa akin. Bibigyan ko yun ng malupit na motovlogging talaga. Review ulit. Naikabit na natin yung cellphone dito para sa recording ng ating audio. Gamit ang wire na to, papasok sa harap ng ito, sa ilalim ng helmet. Ang recording, malinis. Narinig nyo naman, di ba? Pati hingal ko, narinig nyo. Yung camera natin, ito na yun, naikabit ko na. Comment kayo ha, kung kailangan kong ibaba yung konti to or itaas, okay? Kasi gusto ko nakikita yung manibela kahit paano talaga pag nag-drive. All set na tayo mga first timers. So, ayun, pure motovlogging muna. Babiyahin muna tayo. Susubukan natin na umikot dito sa Malolos para subukan tong pag-motovlog natin ng maayos talaga with clean audio. Maganda yung video na papanood nyo. Next upload. Yun ang content natin ha. Yun ang niche natin dito sa channel. Ang motovlogging plus travel. So pinag-mix ko, moto, adventure, vlog. Mabuhay kayo mga first timers. Mabuhay kayo mga team ng Skip Ads. Malupit to!